Chapter 16. May party na namang gaganapin sa mansyon ng mga Escobar sa susunod na Sabado. Napakunot-noo siya nang mabasa ang card na nakita sa ibabaw ng mesa niya. Kaarawan pala ni Mrs. Escobar sa susunod na Sabado, iyon ang nakasulat sa card. Mukhang imbitado ang lahat ng mga empleyado ng Glamour Fashion. Napabuntong hininga siya. Nitoring ang designer siya pero wala siya masyadong mga damit na maaaring gamitin sa mga malalaking pagtitipong gaya noon. Sa tuwing uma-attend kasi siya ng party sa UK ay may privilege siyang mamili ng mga damit na pwede niyang suotin sa party. Isa rin kasi iyon sa paraan ng pagpopromote ng mga designs nila. Siyempre pa ang lagi niyang pinipili ay ang sariling gawa niya. Gusto niyang i-suggest din iyon kay Zian kapag nakahanap siya ng magandang opportunity. Ang damit na binayaran ni Patrick para sa kanya ay pinaayos na niya kay Laris. Nagulat ito sa nangyari sa damit niya. Gumawa na lang siya ng kwento kung bakit napunit iyon. Nahihiya pa nga siya nang ipakita ang punit-punit na damit kay Laris. Isang gabi lang niya isinuot ay nagkaganon na agad iyon. Baka isipin nitong masyado siyang burara. Hindi pa naman mumurahin ang mga gawa ng babae. Mabuti na lang at hindi naman pinagdudahan ni Laris ang ibinigay niyang rason dito. Ang sabi ay libre nitong aayusin ang damit kahit nag-insist siyang babayaran iyon. Napatingin siya sa glass door ng motor inig ng mahinang katok. Nakita niya si Zian. Himalang kumatok ito bago pumasok sa opisina. Lagi kasi ay biglang susulpot na lang ito sa loob ng opisina niya gamit ang sliding door sa pagitan ng mga opisina nila. "You got the invitation?" Agad na tanong nito. "Yes. Do you have something to wear for that night?" "I'll look for, what time will Xavier be out of school?" "Bakit? Sunduin natin siya para sabay na tayong mamili ng maisusuot ninyo sa party ng lola." "No, meron naman siguro akong mahahanap, actually, we can go out after lunch." Hindi na siya nito hinintay na magsalita pa dahil bumalik na agad ito sa opisina nito. Naiinis siya sa pagiging bossy nito. Lunchtime nga ay wala siyang nagawa kundi sumama na lang din dito. Sinundo nila ang anak na masayang-masaya nang makita sila. Kumain muna sila ng tanghalian sa isang restaurant kasama ni Nana Midang. Pagkakain ay dinala sila ni Zian sa mall dahil siya na nag-insist na doon na lang sila bumili ng ready-to-wear na mga damit kasi baka dalhin na naman sila nito sa mamahaling butik o kung saan man nagagastusan uli nito ng malaki. Si Nana Midang ay nag-request na umuwi ng maaga para mabisita ang anak kaya hinatid muna nila ito sa sakayan. Si Zian naman ang walang nagawa kahit ayaw sana nitong sa mall sila bumili. Agad na nakapili sila ng maisusuot ng anak. Siya naman ay hindi na masyadong naging maarte sa pagpili. Mas tinitingnan niya kasi ang presyo. Ibinigay niya sa sales lady ang isang itim na casual dress na pwede na ring pumasa para sa isang formal gathering. Simple lang ang tabas noon at ang pinaka-importante sa lahat ay mura lang iyon. Inabot niya kanina ang credit card niya nang bayaran ang damit ni Xavier pero as expected pinigilan siya ni Zian dahil ito ang nagbayad. Alam niyang ito uli ang magbabayad ng damit niya kaya pinili niya talaga ang presyong hindi mabigat sa bulsa nito kahit alam niyang hindi naman nito problema ang pera. Bago umalis ang sales lady ay tiningnan ni Zian ang damit na parang hindi nito nagustuhan. Nakita pa niyang tiningnan nito ang presyo ng damit at mas lalong nangunot ang noo nito. "No. Not that." Kinuha nito ang damit at inilagay iyong muli sa pinagkuhanan niya. Maya-maya ay may bitbit itong sa tansya niya ay 5 mga damit at ibinigay iyon lahat sa sales lady. May lumapit na ring isa pang sales lady para mabitbit ang iba pang mga damit. "We'll take those." Inabot nito agad ang credit card sa sales lady. "Wait." Agad na pigil niya. "I know those will fit you. No need to try them on. I only need one. We'll take all." Sa sales lady tumingin si Zian na para bang hindi siya naririnig. Ang mga sales ladies naman ay parang kinikilig na nakatanga lang sa kanilang dalawa. "Dad really wants you to look so beautiful all the time, that's why he bought you lots of beautiful dresses." Biglang sumabat si Xavier. "That's right, baby. Mommy is so stubborn, right? Maybe she's aware that she doesn't need beautiful clothes to make her beautiful." Nakangiting sabi ni Zian sa anak na kinarga pa ito kahit malaki na. Inirapan niya lang ang lalaki ng kaindetan siya nito. Ang totoo ay biglang kumabog ang dibdib niya sa indirektang papuri ni Zian sa kanya.
Para kasing sinasabi na rin itong maganda siya. Ang cute naman ng pamilya ninyo. Saka kamukhang kamukha ninyo po ang anak ninyo, sir. Sumingit pa ang isang sales lady sa harap nila. Nagkatinginan ng dalawa habang karga pa rin ni Zian ang anak niya. Para bang pareho nilang iniksama ng mukha ng isa't isa. Nakangiti pa rin si Zian habang nakatitig kay Xavier kahit may curiosity na rin sa mukha nito. My teacher also told me I look like you, Daddy. Pagkasabi noon ay pinisil ni Xavier ng masuyo ang dalawang pisngi ng lalaki. Of course, you're my son so you should look like me. Tumikim siya dahil biglang may naramdaman na uli siyang kakaiba sa nakikitang eksena sa harap niya. Ayaw niyang bigyan ng pangalan ang emosyong iyon. Mommy, you're not jealous, right, if I look like Daddy? Biglang tanong ng anak. Nakita yata nito na hindi man lang siya ngumingiti. Of course not. Mabilis na sagot niya sa kangumiti sa anak. We need a proof that mommy's not jealous, right, son? Tumanggaw-tango naman si Xavier. Mommy, kiss Daddy so we would know you're not jealous of him. Bumungis-ngis pa si Xavier nang sabihin iyon. Mabuti na lang at wala na ang dalawang sales ladies sa harap nila. Hindi na lang sana niya papansinin ang sinabi ng anak. Ngiti lang ang isinagot niya kahit parang alanganin iyon. I think mommy is really jealous because it looks like she doesn't want to kiss me. Gusto niya tuloy pandilatan ng mga mata si Zian. Sinakyan pa talaga nito ang request ng anak niya. Napatingin siya sa dalawa nang parang hinihintay nga ng mga ito na halikan niya si Zian. Mommy, palihim ang paghigit niya ng hininga at muntik pang umikot ang mga mata niya nang ay lapit ang mukha sa pisngi ni Zian. Mabilis na hinalikan niya ito sa pisngi. Parang napilitan lang, kunyari ay reklamo ng lalaki. Gusto na niya itong hampasin kung wala lang talaga ang anak niya. Again, Mommy, ngumiti pa siya ng pilit kay Zian at akmang hahalikan na uli ito sa pisngi ng dahan-dahan lang. Nagulat na lang siya nang iharap nito ang mukha sa kanya nang dadampi na sana ang mga labi niya sa pisngi nito. Mabilis na inilayo niya agad ang mukha matapos madampian ito ng halik sa mga labi nito. Okay, Daddy's happy now. Biglang sabi ni Xavier. Napatawa si Zian sa reaksyon nito habang siya ay pasimpleng binigyan ng nagbabantang tingin ang lalaki. Tatawa-tawa pa rin ito nang naglakad na sila sa cashier habang karga pa rin ang anak niya. Bakit nagugustuhan na niya ang pakiramdam na mukha nga silang isang masayang pamilya? Hindi niya maalis-alis ang tingin sa gwapong mukha ng anak. Nakasuot ito ng tuxedo para sa gaganaping birthday party ni Mrs. Conchita Escobar. Hindi niya napigilan ang sarili at nilapitan ang anak at niyakap ito ng may kasamang gigil. You're so pogi my baby. Mom, I can't breathe. Natatawang reklamo nito. Natatawang binitiwan niya ito sa kapinagmasdang muli. You look like you're going to make a lot of girls cry in the future. Of course not, Mommy. Did Dad make you cry? Seryoso ito nang itanong iyon. Bigla siyang natigilan. Lagi pa rin kasing nawawala sa isip niya na ang kinikilala nitong ama sa ngayon ay si Zian. Paminsan-minsan ay may tinatanong ito tungkol sa kanila ni Zian na para bang curious ito kung ano ang nangyari sa kanila dati. Ngumiti siya saka pinisil ng mahina sa pisngi ang anak. No, I made your dad cry more, biro niya. Nawala ang pagiging seryoso ng anak at tumawa sa sagot niya. Saka naman nila narinig ang doorbell. Mabuti na lang at kanina pa siya ready. Hindi kasi siya ang tipong nagpapahinte ng tao kaya't maaga pa lang ay nakahanda na siya. Alam nilang sisunduan sila ni Zian sa gabing iyon. Bigla ay tumayo siya at humarap sa salamin. Tiningnang muli ang sarili at inayos ang damit na para bang may gusot iyon. Mom, you look so beautiful, don't worry. Sabi ng anak na nakatitig sa reflection niya sa salamin. Parang gusto niyang mamula nang mapansin ang pagiging conscious bigla sa sarili nang malamang nandyan na si Zian. Patakbong tinungo ng anak ang pinto para buksan iyon. Wow, you look so handsome, son. Narinig niya ang boses ni Zian. Just like you, Daddy. Hirit pa ng anak na ikinatawa ni Zian. Siya naman ay parang hindi na makakilos sa kinatatayuan. Come here, Daddy, look at Mommy. She's more beautiful now. Bigla siyang kinabahan sa narinig na sinabi ng anak. Napilitang humakbang na siya para puntahan ang mga ito.
Nagmamadali siya sa paglakad kaya bigla ay nabunggo niya ang katawan ni Zian na papunta rin sa kinatatayuan niya. Mabilis na binitawan ni Zian ang kamay ng anak niya para mahawakan siya sa magkabilang balikat niya para huwag siyang matamba. Automatiko rin namang napahawak sa bewang ng lalaki ang dalawang kamay niya. Oops! Mommy's getting a little excited here, pabiro ang boses ni Zian pero seryoso ang mukhang nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung bakit parang nababatubolaning napatitig din siya rito. Kung titingnan ay para silang magkayakap sa posisyon nilang iyon. Saka lang silang parang nahimasmas ang dalawa nang biglang may kumidlat kung saan. There! Bigla ay narinig nilang sabi ni Xavier. Sabay silang napalingon sa bata nangingiti-ngiting nakatitig sa phone na hawak. Agad na nahulaan nila pareho na kinunan pala sila ng picture nito sa ganong posisyon. Mabilis na bumitiw siya sa pagkakahawak kay Zian. Si Zian naman ay sinigurado munang di siya matutamba bago bumitiw sa kanya. You naughty boy, natatawang sabi ni Zian sa anak. Let me see, seryosong sabi niya na kukunin sana ang phone sa anak para burahin iyon. Wait, inunahan siya ni Zian sa pagkuha sa phone kay Xavier. Nakita niyang lumuwang ang ngiti nito. Biglang may pinindot ito sa phone. Nakahinga siya ng maluwag ng ito na mismo ang nag-blur ng picture nila, dahil ayaw niyang makita iyon. Hindi pa man niya nasal ayan iyon ay parang uminit na ang mukha niya. Inabot ni Zian sa kanya ang phone kaya kinuha niya. Nagulat pa siya nang tumambad pa rin sa kanya ang picture nilang dalawa nang tingnan niya ang screen. Tuluyang kumalat ang init sa buong mukha niya nang makita ang picture nila. Pwede nang maging poster ng isang romantic movie ang picture na iyon. Dinaig pa nila ang love team sa mukha nila doon. Kahit pinamulahan ng mukha ay napatingin siya kay Zian. I thought you deleted it. No. Why would I? I sent it to my phone cause you might delete it. Ang galing ng anak nating kumuha ng picture. It's a work of art, right? Alam niyang nanunukso ito base sa tono at reaksyon ng mukha nito. Inirapan niya ito saka itinuon ng mga mata uli sa phone. Iniwasan na niyang tingnan ang picture nila. Ang plano niya ay burahin na iyon pero ewan niya kung bakit sinend niya muna iyon sa phone niya ng pa-impol bago binura. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Zian nang biglang tumunog ang phone niya. Nahulaan kaya nitong sinendi niya ang picture na iyon doon. Siguro ay mukhang kamatis na ang mukha niya sa sobrang pula noon. Your mommy's so cute, baby. Bigla itong bumaling kay Xavier nang sabihin iyon. She is dad. Why did you leave her when she is so beautiful and so kind? Inosenteng tanong ng anak niya. Nawalang bigla ang ngiti ni Zian at napatingin sa kanya. Lately ay palaging nahahalo na lang bigla ang mga ganong tanong mula rito. Sa tingin niya ay naghahanap ng sagot ang bata kung bakit iniwan sila ni Zian at bakit ngayon lang nagpakilala rito. Alam niyang wala itong hinanakit sa lalaki kahit ang pagkakaalam nito ay ito nga ang ama nito na hindi nito nakasama mula nang isilang ito. Pero ramdam din niya ang katanungang gusto nitong masagot. Bakit iniwan sila ng ama nito? Niyuko ni Zian si Xavier at seryosong hinarap ito. I know you have a lot of questions, baby. There were things that you might not understand yet, even if I try to explain them to you. And I know I should have never left you and your mom. I want to apologize for all the years I was not there for you and mommy. What I can promise you now is that I will always be with you, son. Niyakap nito agad ang anak niya. Gusto niya ring maging emosyonal sa tagpong iyon. Hindi naman kailangang aqua ni Zian ang kasalanan na hindi naman nito kasalanan talaga. Pero alam niyang sinabi nito iyon para sa anak niya. Daddy, I'm not angry at you at all. I'm just confused on why you left. I want to know the reason why, so it will never happen again. Sabi ng anak habang nakayakap din kay Zian. Napatingin si Zian sa kanya habang hinahaplos nito ang likod ni Xavier. Hindi na siya makapagsalita dahil baka maiyak siya. Ngayon niya naramdaman ang paghihirap ng loob at kakulangang naramdaman ng anak sa mga taong wala siyang maipakilalang ama rito. Baby, as I've said, you don't have to worry anymore. I will always be here as your dad. I will never leave you. Thank you, Daddy. Thank you too, Mom, for allowing Daddy into our lives again. Nilingan pa siya ng anak nang sabihin iyon.
Minsan ay namamangha din siya kung gaano kalawak at kamature mag-isip ang anak kahit sa musmos na edad nito. Ngumiti siya rito at pilit pinipigilang umiyak. Bumitiw si Zion sa pagkakayakap sa anak para tumayo. Tumayo lang ito para kargahin ang bata. Walang kahirap-hirap na nakarga nito ang bata kahit medyo malaki ang anak para sa edad nito. Humarap si Zion sa kanya habang karga si Xavier. "Come here, mommy, give you a hug too." Itinaas pa nito ang isang kamay para palapitin siya sa mga ito. Gusto niyang pandilatan ng mga mata si Zion kahit boss niya ito. Nang makitang naghihintay si Xavier ay napilitang lumapit nga siya sa mga ito. Mabilis na niyakap siya ni Zion gamit ang isang kamay nito. Si Xavier naman ay agad na iniyakap ang dalawang kamay sa leeg niya. Agad na hinawakan niya rin ang anak. Wala sa loob na napahawak na rin ang isang kamay niya sa biwang ni Zion. Isa-isa silang hinalikan ni Xavier. Pagkatapos nitong halikan sila ay hinalikan naman ni Zion sa pisngi si Xavier pagkatapos ay siya. Muli ay gusto niya itong pandilatan ng mga mata. "Your turn," sabi nito. Agad na nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Hinalikan niya rin ang anak sa pisngi nito pero nang hindi niya hinalikan si Zion ay tiningnan siya ng dalawa. Pigil ang ngiti ni Zion nang iripan niya ito bago halikan sa pisngi. Akala niya ay masyadong maaga pa sila sa party dahil wala pang 7:00 ng gabi sila dumating. Nagtaka siya ng puro sasakyan ng mga nakaparada na lang ang nakikita niya sa labas ng mansyon ng mga Escobar. Sa loob ng gate ay makikita rin ang iba pang mga sasakyan doon. Puro sasakyan na lang at wala siyang nakikitang iba pang mga tao bukod sa kanila na papasok pa lang ng gate. Ibig sabihin ay nasa loob na ng mansyon ng mga ito ang mga bisita. Late na ba sila? Ang alam niya ay 8:00 ang simula ng party. Maaga pa nga sila ng 1 oras. Gusto niyang magtanong kay Zion pero nakakatutok lang sa harap ang mga mata nito. Nang ihinto nito ang sasakyan ay saka may sumalubong sa kanilang mga tauhan ng mga ito na naka-formal attire din. Hindi nagsasalita si Zion pero hawak nito sa isang kamay ang anak niya habang papasok sila sa loob. Hindi na rin siya umiwas pa nang hawakan nito ang isang braso niya nang naglalakad sila. Mas lalo siyang nagulat nang pagbuksan sila ng pinto ng isang tauhan dahil tumambad sa kanya ang mahabang carpet papasok. Hindi niya tuloy alam ang magiging reaksyon din ng sumalubong sa kanila ang mga mata ng lahat ng panauhin na nakaupo na sa kanya-kanyang upuan sa loob na para bang sila na lang ang hinintay. Nakita niyang nakangiting naghihintay sa dulo si Mrs. Conchita na isa sa mga designs niya ang suot. Hindi niya alam na iyon ang susuotan nito sa mismong kaarawan nito. Pero teka, bakit para naman silang naglalakad sa mahabang aisle at papuntang altar sa pakiramdam niya habang nakatuon pa rin ang tingin ng lahat sa kanila? Si Xavier ay himalang hindi hyper habang naglalakad sila. Nanatiling nakahawak lang din ito sa kamay ni Zion. Nang marating nila ang kinatatayuan ng lola ni Zion ay biglang pumalakpak ang lahat. Anong meron aside sa birthday ni Mrs. Conchita? Ito na ba ang apo ko? Magiliw na tanong nito at masuyong hinaplos ang pisngi ni Xavier. "Mano po, lola?" Nakangiting kinuha ni Xavier ang isang kamay ng matanda para magmano rito. "Pasensya ka na, apo at ngayon lang tayo nagkita talaga." Nawala ang ngiti nito nang mapatitig ng matagal sa anak niya. Saka nangungunot ang noong napalingon ito kay Zion. Napapansin din kaya nito ang malaking pagkakahawig ni Zion at Xavier. "Okay lang po, lola." Bigla ay yamakap ang anak niya rito na ikinabalik ng ngiti ng matanda. Ang mga panauhin na walang ideya kung ano ang nangyayari sa harap ay naghihintay lang din kahit nagtataka ang mga ito kung sino ang batang kayakap ni Mrs. Escobar. Sumenya si Zion sa isang babaeng may dalang mic. Hinayaan muna nito ang lola nito at si Xavier. Ito muna ang pumunta sa gitna habang bitbit ang mic. Saka lang niya napansin na ang kaninay sa braso niya nakahawak ay kamay na pala niya ang hawak nito. Tatanggalin na niya sana ang kamay sa pagkakahawak nito nang papunta ito sa gitna, ngunit hindi siya binitiwan ni Zion. Bagkus ay isinama siya nito sa gitna. Kahit nagtataka ay nagpatianod na lang din siya kesa naman magpumiglas habang nakaantebe ang mga mata ng lahat sa kanila. "We are all gathered here today to celebrate my grandma's birthday." Pagkasabi noon ay biglang puminlang ang isang birthday song na kinanta ng mga taong umakyat na rin sa itaas. Familiar sa kanya ang mukha ng ilang umakyat. Nakikita niya rin ang mga ito sa mga pahayagan.
Sa tingin niya ay mga kamag-anak ni Zian ang mga ito at pawang mga Escobar din. Hinayla ng isang may edad na ring lalaki si Mrs. Escobar sa gitna. Hila-hila rin ng matanda ang anak niya. Namumukhaan niya ang lalaki na isa sa mga anak ng babae. May mga umakyat na rin na may hila-hilang isang napakalaking cake na nasa isang decorated cart. Dumilim ang paligid at ang nagsisilbing ilaw na lang ay ang mga kandila sa cake. Halos napuno ang gitna ng mga kapamilya ni Mrs. Escobar. Pakiramdam niya ay sila lang ang saling pusa doon ni Xavier dahil hindi naman sila kapamilya nito. Gusto niya sanang pumunta muna sa gilid kaso hindi binibituan ni Zian ang kamay niya. Nilapitan na rin nila si Xavier at kinarga nito ang bata. Chapter 17. Hindi nakaligtas sa pansin niya ang curious na mga mata ng mga kamag-anak ni Zian habang napatitig kay Xavier at sa kanya dahil hawak pa rin ng lalaki ang isang kamay niya habang karga ng isang kamay nito si Xavier. Ang mga bisita ay masayang bumati rin sa matanda kahit nanatiling nakaupo sa mga upuan nila. Hinayaan muna ng mga ito ang mga kapamilya ng matanda na busy sa kakabati rito. Nang makabati na lahat at nahipa na Mrs. Escobar ang mga kandila sa tulong ni Xavier ay naiwan na muli silang tatlo sa gitna. Pinaupo ng isang babaeng tauhan si Mrs. Escobar sa isang upuan na nasa gitna ng ginawang stage sa loob. Katabi nito sa isang upuan si Xavier na hindi nito binibitiwan pa rin. Naging awkward naman sa pakiramdam niya nang sila na lang ni Zian ang nasa gitna. I think hahanap na rin ako ng mauupuan sa baba kasama ni Za. Again, good evening everyone. Thank you all for coming. Gusto ko rin sanang gamitin ang pagkakataong ito para formal na mayanunisyo sa lahat. Tuldok-tuldok panipit. Ang alin? Agad na tanong ng utak niya. Parang may bumainggong hinala sa dibdib niya kung anong anunsyo iyon lalo pa at dinala ni Zian sa mga labi nito ang kamay niyang may suot na singsing nito. Lagi niyang suot iyon as props lalo na kapag may mga empleyado ng glamour fashion. Alam niyang lahat ng mga empleyado nito ay andon. Hawak nito ang mic na humarap sa mga bisita pagkatapos ay nilingan ang lola nito at anak niya. Before the formal announcement, I want to call Mr. Diego Alegria and his family to please accompany us here. Andon ang ama niya. Bigla siyang napatingin sa paligid. Agad nga niyang nakita itong tumayo habang inaalalayan ni Zenaida at ng isang tauhan ni Zian. Saka lang siya binitiwan ni Zian para salubungin ang ama niya at ito ang umalalay na paakyat ng stage. Kahit nagtataka ang mukha ay nilapitan niya ito at saka niyakap. Parang ang saya ng mukha ng daddy niya, kabaliktaran ng kay Zenaida. Tanging nakikita niyang reaksyon sa mukha ng madrasta ay ang pagkamangha habang inilibot ang tingin sa napakalaking bulwagan sa loob ng mansiyon ng mga Escobar. Nahadjap ng mga mata niya si Amanda na nanantiling nakatayo lang sa ibaba ng stage at nakahalukip-kap. Parang napilitan lang itong pumunta roon. Si Mrs. Escobar ay tumayo na rin para lapitan ang pamilya niya. Si Xavier ay yamakap sa lolo niya pagkatapos nitong magmano sa matanda at kay Zenaida na napilitan na ring iabot ang kamay para magma. O si Xavier dito, lutang na lutang pakiramdam niya habang nakatingin lang sa eksena sa harap niya. Formal na nagpakilala ang ama niya kay Mrs. Escobar at ipinakilala rin nito ang asawa. Hindi na niya tuloy alam kung birthday party ba talaga ang okasyong iyon. Bakit parang, now that I have Jenna's family with us, I want to formally announce our engagement. I actually asked for her hand from Mr. Alegria after Jenna accepted my marriage proposal after being declined twice. May kasamang tawang sabi ni Zian na ikinatawa na rin ng lahat. Hindi siya makakilos at blanko ang mukha niya kahit nagkahinala na agad siya kanina nang makita ang ama. Hindi pa man siya nahimasmasan sa announcement nito ay may idinugtong pa ang lalaki. And gusto ko ring ipakilala sa lahat ang anak kong si Xavier, hinarap nga nito ang anak sa harap ng mga bisita. Gustong umawang ng mga labi niya. Hindi nila napag-usapan ang mga biglaang anunsyo nito. I know ang daming tanong kung bakit ngayon ko lang ipinakilala ang anak ko, but the reason behind it will stay within the family. I hope you will all respect our decision not to discuss the details anymore outside our family. Pakumplikado ng pakumplikado na talaga ang lahat na parang gusto na lang niyang himatayin. Bago pa nga siya humandusay na lang bigla ay hinawakang muli ni Zian ang isang kamay niya.
Tiningnan niya ang mukha ng bawat isa. Masaya pareho ang ama at anak niya. Si Zian ay parang totoo ngang masaya rin. Siya, parang kapareho na yata ang reaksyon niya kina Zenaida at Amanda. I know you already accepted my proposal together with the ring, but I'm going to propose again to make this official. Oh my God! Hindi niya alam kung hanggang kailan pa siya magtatagal sa harap ng lahat. Mas lalong dumarami na ang mga taong pinagsinungalingan nila ni Zian, mas mahirap nang bawiin ang engagement kuno nila. Plus ang pagpapakilala nito sa lahat na anak nito si Zian. This ring has been passed on from generation to generation. It's time to give it to the new owner, who I believe deserves to wear this ring. Napalunok siya nang marinig ang sinabi ni Mrs. Conchita na lumapit sa kanila ni Zian. Ibinigay nito sa lalaki ang singsing na hinugot nito mula sa daliri. Gusto niyang hilain pabalik ang kamay ng hawakan iyon ni Zian. Napangiti ito nang mahawakan ng malamig niyang kamay. Nang mapansin din itong nanginginig ang kamay niya ay pinisil muna nito iyon. Your hand is so cold. Let me warm it up. Bigla ay dinala nito sa bibig ang kamay niyang hawak nito. Dumampi nga sa kamay niya ang mainit na labi ng lalaki. Nang medyo kumalma na ang kamay niya ay saka nito isinuot sa daliri niya ang singsing. Napatingin siya sa singsing at saka tumambad sa kanya ang isang singsing na may makalumang design nga. Simple lang yun pero halatang antik na. Bakit ba umabot pa sila sa ganong eksena? Kanina pa niya tinatapunan ng mga nagtatanong na tingin ang lalaki pero sinasadya yata nitong baliwalain ang mga iyon. Narinig niyang muli ang masigabong palakpakan sa paligid. Mabilis na dumampi ang mga labi ni Zian sa bibig niya. Nakailang halik na ba ito mula nang magkunwari silang ikakasal? Naramdaman na lang niyang niyakap siya ng ama. Nang bitiwan siya nito ay nakita niya ang naluluhan nitong mga mata. Salamat naman at sa wakas ay naisipan mong bigyan ng isa pang pagkakataon ng ama ng anak mo. Matatahimik na ako, anak, na malamang mabibigyan mo na ng kumpletong pamilya ang apo ko. Dama niyang muli ang palaki ng palaking guilt na nararamdaman. Ayaw niyang lokohin ng ama pero hindi niya alam kung paano makaalis sa supot ng mga kasinungalingan nila ni Zian. Pagkatapos ng mga kakaibang dramang nasaksihan niya dahil sa pag-anunsyo ni Zian tungkol sa kanila at sa anak niyang inaku nito ay sumunod ang munting programa na nakafocus na kay Mrs. Conchita. Gusto niyang hilain palabas ang anak at bumalik na sila ng UK para sa nawalang peace of mind niya. Pasalimuot ng pasalimuot ang buhay nilang mag-ina mula nang bumalik sila ng Pilipinas. Pagkatapos ng programa ay sumunod na ang pagsasalo. Bam-ahaw ang mga pagkaing nakahanda. Maraming waiters ang isa-isang lumapit sa mesa ng mga bisita. Hindi siya nagsasalita mula pa kanina. Hindi pa yata siya natauhan sa kabiglaan. Nanatiling nakatingin lang siya sa mga nangyayari sa paligid. Nang makakita ng pagkakataon, lalo pa at naging busy na ang ama at ang lola ni Zian habang nag-uusap ay bigla niyang nilapitan ang lalaki. Mag-usap nga tayo, pinigilan niya ang inis sa boses ng bamulong dito. Hindi umimik na dinala nga siya nito sa likod na bahagi ng malaking mansyon. Saglit na inilibot niya ang humahangang tingin sa malaking garden sa likod na punong-puno ng iba't ibang bulaklak. Kung hindi lang dahil sa sitwasyon niya ngayon ay mas maa-appreciate sana niya ang lugar dahil mukha yung isang munting paraiso. Alam kong hindi ka dadalo kapag sinabi kong, nauna nang nagsalita si Zian. Talagang hindi, mas mahihirapan tayong bawiin itong engagement natin dahil inanunsyo mo na sa lahat. I'm sure bukas makalawa nakabandera na ito sa mga balita. Paano, Jenna? Zian, natigilan siya nang marinig ang boses ng ama. Anong ginagawa ng ama niya roon? Bago pa man niya nalingon ang pinanggalingan ng boses nito ay bigla na lang siyang hinapit ni Zian sa baywang. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito lalo pa ang paglapat ng mga labi nito sa kanya. Kung dati ay dampi lang ang ginawa nitong paghalik, ngayon ay dumidiin na iyon habang humihigpit ang yapos nito sa baywang niya. Itutulak sana ito ng mga kamay niya pero saglit na inilayo nito konti ang mukha sa kanya para bamulong. Your dad is here. He might be wondering why we are arguing, or worse, he might have heard us. Mahinang-mahina ang boses nito, ang ama niyang nakatayo nga sa bungad ng hardin ay nakita ang ginawa nila. Sa distansya nito sa kanila ay nagmumukhang binubulungan siya ni Zian ng sweet nothings pagkatapos nitong halikan siya. Oops, sorry to interrupt. Just, continue what you're doing.
Parang napahiyang sabi ng ama niya. Nang lumingon sila ni Zian ay nagmamadaling umalis nga ito. Kasama nito si Zenaida na tiningnan pa silang muli bago tumalikod kasama ng asawa. Hindi na nila pinigilan pa ang mga ito. Medyo nakahinga sila ng maluwag nang makumpirmang wala itong narinig sa pinag-usapan nila base sa sinabi nito. Agad na itinulak niya si Zian nang hindi na makita ang dalawang umalis. Our fake engagement doesn't give you the right to kiss me anytime you want, pagihil na sabi niya na hininaan na ang boses. I had no choice. Ayaw mo naman sigurong magduda ang ama mo na hindi totoo ang engagement na ito. Walang anumang sabi nito na nakabulsa na ang mga kamay sa pantalon nito. Hindi naman kasi dapat mangyari ang engagement na ito, in the first place. Hindi pa rin nawawala ang inis niya sa lahat ng mga nangyari sa gabing iyon. As I've said, hindi mo kilala ang lola ko. Hindi siya titigil hanggat hindi nangyayari ang gusto niya kaya might as well sakyan na lang natin, for now. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay para siyang nasa isang trap na kahit anong pagpupumiglas ay hindi siya makakawala. Tama si Zian. Sasakyan na muna nila ang lahat ng ito at sa kanila pag-iisipang mabuti kung paanong makawala. Ang priority niya sa ngayon ay ang anak at ang ama. Hindi niya rin namang gugustuhing mabuking na agad ang pagsisinungaling nila dahil mas naiisip niya ang kalagayan ng dalawa kesa sa kanya. Now, let's get inside bago pa kung anong isipin ng ama mo. Alam kong hinahanap na tayo sa loob. Magmumukha tayong bagong kasal na yumskapo para dumiretso na sa honeymoon, may himig biro na ang boses ng lalaki. Sa inis ay hindi na nga niya napigil ang hampasin ito sa dibdib. Natatawang nahawakan agad ni Zian ang kamay niya. Natigilan siya at parang wala sa sariling napatitig sa mukha nito. Bigla rin namang nawala ang ngiti sa mga labi nito at seryosong napatitig na rin sa kanya. Matagal na naghinang lang ang mga mata nila hanggang sa ang isang kamay nito ay dahan-daang umakyat sa pisngi niya. Napalunok si Von ang parang na-magnet sa isa't isa ang mga mata nila. Kus. Automatikong binawi niya ang kamay na hawak nito. Ito naman ay napatikhim at inalis ang kamay sa pisngi niya. Napakunot noon itong tiningnan ng lalaking bigla na lang sumulpot. Patrick, inson. Biglang sumigla ang boses nito nang makilala ang lalaking papalapit sa kanila. Patrick. Mabilis na damako ang mga mata niya sa lalaking tinawag nito. Patrick. Nanlaki ang mga mata niya nang makumpirmang si Patrick nga ito na kaibigan din niya. Magpinsan ang dalawa. Jenna. Si Patrick naman ang tila nagulat nang makita siya. Wait, you both know each other. Hindi makapaniwalang tanong ni Zian. May dumagdag na naman sa problema niya. Siguradong magtataka si Patrick kung paanong si Zian ang naging ama ni Xavier. Yeah, she's the one I keep talking to you about. She's mom's favorite designer, and my favorite too. Hindi maalis-alis ang ngiti ni Patrick habang nagkukwento. Hindi naman nakangiti si Zian at nakatingin lang sa kanya habang panay pa rin ang kwento ni Patrick. You umuwi ka pala ng Pilipinas. Kailan pa? Iyon lang ang naisip niyang itanong dito sa kalituhan ng utak niya. Actually, this is an unplanned one. I was supposed to go back here by the end of this year, but Lola called me and insisted for me to go home. She confirmed that Zian here will be announcing his engagement, and she wants all of us to be present. There was an emergency kaya na late ako at di ko man lang naabutan ang formal announcement ng engagement ng pinsan kong ito. Tinapik-tapik pa ni Patrick ang balikat ni Zian nang sabihin iyon. So who's the unlucky woman? Pabirong sabi nito. Bigla rin namang parang na-shock ang mukha nito nang mapatingin sa kanya. Oh, you're not Zian's fiancé, right? Napatitig ito sa kanya na bumitiw na kay Zian para lumapit pa sa kanya. Actually, Patrick, this is just, gusto niya sanang itanggi agad iyon sa kaibigan pero hindi niya alam kung kailangan sabihin agad na iyon dito at mapilitan siyang ikwento ang lahat sa lalaki sa gabiring iyon. Yes, you're right, Pat. Jenna here is my fiancé. I didn't know you knew each other. Pabigla ang ginawa niyang paglingon kay Zian pero hindi man lang siya tinitingnan nito. Nanatili lang ang mga mata nito kay Patrick. Wow! Bigla pang napahawak sa ulo nito si Patrick sa kabiglaan. Parang hindi pa rin makapaniwala ang mukha nitong nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Paanong saan kayo nagkakilala? Matagal na walang sumagot dito.
Siya ay hindi makaimik dahil hindi niya alam kung ipagpapatuloy ba niya ang pagpapanggap pati sa kaibigan or aminin na agad dito ang katotohanan. I'm Xavier's father, walang kagatol-gatol na sabi ni Zian. What? Mas lalong nagulat ang mukha ni Patrick. Pasimpleng hinailan niya ang manggas ng suot ng lalaki. Wala kasi siyang planong pati si Patrick ay pagsisinungalingan niya tungkol sa ama ni Xavier. Hindi naman natinag si Zian at parang walang anumang hinawakan nito ang kamay niyang nasa manggas nito. Sinubukan niyang bawiin iyon pero hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya at kunwari ay hinahaplos iyon. That's why you were hiding his father's identity all this time. Iniisip yata ni Patrick na hindi niya kailanman sinasabi ang pagkakakilanlan ng ama ng anak ay dahil isang kilalang tao sa Pilipinas ang ama nito. Napakurap-kurap na lamang siya dahil hanggang ngayon ay hindi makapag-decide ang utak niya kung sasabihin ba ang totoo sa kaibigan. And we found each other again when she went back here in the Philippines, sagot ni Zian at umakbay pa sa kanya. Para siyang robot na nakikinig na lang sa dalawa, that explains everything. Kaya pala kapag nakikita ko si Xavier ay lagi kitang naaalala. Napapaisip ako lagi kung bakit parang ikaw ang nakikita ko sa anak ni Jenna. Ikaw pala talaga ang ama. Napailing-iling na sabi ni Patrick. Makahulugang nagkatinginan sila ni Zian. Kahit sila mismo ay hindi makapaniwala na nagkataon talagang hawig kay Zian si Xavier kahit hindi nito ang anak niya. Walang sino man ang maghahinala na hindi ang lalaki ang totoong ama nito at inakulang nito ang anak niya. Kaya pala hindi umuubra sa iyo ang pagpapakyut ko sa UK pa lang, pabirong sabi ni Patrick. Alam niyang nagbibiro lang ito dahil never naman talagang nahaluan ng landian ang pagkakaibigan nilang dalawa. Alam nilang pareho na wala silang romantikong nararamdaman sa isa't isa. Well, you might want to direct your affection to someone else. Cause Jenna will soon be married to me. Seryosong sabi ni Zian na humigpit pa ang pag-akbay sa kanya. Gustong manggunat ng noo niya sa reaksyon nito. Grabe naman kung maka-internalize ng role ang lalaki at parang pati siya ay gustong maniwala sa pagiging possessive nito sa kanya. Tumawa si Patrick pagkakita sa formal na mukha ni Zian. Hindi ito sanay na ganun ang reaksyon nito sa kanya. Ito lang ang pinsan niyang malapit sa kanya pero biglang ngayon ay mukhang gusto nitong suntukin siya. Relax, Zian, I was just kidding. Congratulations to both of you, by the way. Wala talagang ni isa sa inyo ang nagbanggit sa akin na engaged na pala kayo. Nitoring ang malapit pa naman ako sa inyo pareho. Parang gustong sumama ng loob ko. Mabuti na lang talaga at pinilit ako ni Lola na umuwi ng Pilipinas. Kunwari nagtatampong sabi nito na inakbayan na si Zian. Huwag na huwag mong sasaktan si Jenna, Zian. Kahit ikaw pa ang paborito kong pinsan, gugulpihin talaga kitang loko ka. I won't even want to know what happened between you two before kung bakit iniwan mong mag-isang itinaguyod ni Jenna ang anak ninyo. But I don't want that to happen again. Zian, biglang sumeryoso na ang mukha ni Patrick na matamang nakatitig kay Zian. Walang kakurap-kurap din na sinalubong ni Zian ang tingin ni Patrick. I would never let that happen again, Patrick. Matagal na nagkatitigan ang magpinsan na para bang ina-erek ang isa't isa. Maya-maya ay napatangu-tangu si Patrick. They are both important to me, Zian. I don't want them to get hurt because of you. The moment you will abandon them again, I promise you, I will marry Jenna myself and become Xavier's father. If that would happen, I don't want you near them ever again. Kalmado man ang boses ni Patrick ay nandun ang pagbabanta. Siya na nakatayo lang sa harap ng mga ito ay parang tinakasan na ng sariling boses. Takang-taka siya sa mga narinig mula kay Patrick. Gagawin ba talaga nito yun kung sakasakali nga? Magpinsan nga ang dalawa at parehong trip ang yumako ng responsibilidad na hindi naman sa kanila. Parang nagsusukatan nga ng mga tingin ang dalawa. Maya-maya ay biglang nagyakapan. I'm glad umuwi ako sa isa sa importanteng araw ng buhay mo, Zian. Mas lalong hindi ako mawawala sa kasal ninyong dalawa ni Jenna. Nawala na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagyakapan ang mga ito na mukhang sabik nga sa pagkikita nilang iyon. Siguraduhin mo yan dahil mapo-postpone ang kasal kapag hindi ka nakadalo, pabiro ng sabi ni Zian. Gustong umikot ng mga mata niya. Kanina lang ay nagsusukatan ng tingin ang mga ito. Sabay na nilingon siya ng dalawa na pareho ng nakatawa.
Oh, you better tell me everything, Jenna. Kunyari ko lang iyon kanina na ayaw kong malaman kung anong nangyari dati. I want to know what happened between you two. Umi-NGO siya sa lalaki habang napahalukip-kap. Ngayon ay naisip na naman niya ang dilema niya. Ipagtatapat ba niya kay Patrick ang lahat? Pakiramdam niya ay tuluyang magkakagulo ang dalawa kung aamin siya rito. Baka pa nga ay awayin din siya nito. Alam niyang importante nga rito si Xavier gaya ng sabi nito kanina. Kailangan nga yata talagang ilihim niya na lang din kay Patrick ang lahat. Sabay na pumasok na silang tatlo sa loob. Pinagitnaan sila kanina ni Patrick na parehong akbay sila ni Zian, pero ewan niya at bigla na lang inalis ni Zian ang kamay ni Patrick sa balikat niya at ito ang lumipat sa gitna nilang dalawa. Wow, ngayon ko lang nalamang seloso ka rin pala, nang aasar na sabi ni Patrick na tawa ng tawa. Hindi nagkomento si Zian at nanatiling seryoso ang mukha na siya nang umakbay sa kanya. Pasimpleng kinurot niya ito sa tagi-iran na ikinalinggan nito sa kanya. Parang tutuhanin mo na ang lahat, medyo inis na sabi niya. Saka ito tumawa sa sinabi niya na ikinalinggan na rin ni Patrick sa kanila. In love na nga yatang muli ang isang Zian Escobar. Muli yon ang tumatak sa utak niya. Sa kanya naalala ang narinig dati na ex-fiancé nitong si Heather Phillips, ang main model ng mismong kumpanya ni Zian. Magkakaproblema kaya sila pagdating nito. Chapter 18. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong magkasama ni Patrick pagkatapos ng engagement party nila ni Zian. Kailangan kasing bumalik agad ni Patrick sa UK. Gaya nga ng sabi nito ay hindi naman nakaplano talaga ang pag-uwi nito ng bansa kaya't may mga naiwan itong transaction sa UK na kailangan na balikan agad. Mabuti na rin siguro iyon dahil ayaw niya talagang magsinungaling pa sa kaibigan. Hindi na yata siya masasanay talaga sa bagong setup nila ni Zian. Araw-araw silang sinusundo nito sa kondo nila. Sabay nilang hinahatid si Xavier sa school nito sa kadidiretso ng office. Mula nang inanunsyo ang engagement nila ni Zian ay mas lalong hindi siya makahalubilo ng maayos sa mga kaopisina niya. Mas lalo kasing nag-aalanganing makipaglapit sa kanya ang mga empleyado ng kumpanya ni Zian dahil nga sa alam nila ang relasyon niya sa lalaki. Bakit hindi ko na nakikita si Chelsea? Matagal na niyang gustong itanong iyon at ngayon nga ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Nasa loob sila ng sasakyan papuntang office, hindi na niya nakikita si Arthur, ang assistant ni Zian, kaya ito na lagi ang nagmamaneho. Ang alam niya ay pinamahala ni Zian kay Arthur ang isang shipping business nito habang busy pa ito sa glamour fashion. Sa tingin niya ay hindi lang bilang assistant ang turing nito sa lalaki dahil sa laki ng tiwalang ibinibigay nito kay Arthur. Why? You missed her. Nilingan siya ni Zian na patukso pa ang pagngiti. Of course not. Biglang nangunot ang noo niyang sagot dito. Narinig niya uli ang tawa nitong parang gusto na niyang naririnig lagi. You're cute when you're pouting like that. Humalukip-kap siya at umi-NGOs. Bakit nga hindi ko na siya nakikita? Sumeryoso bigla ang mukha nito at ito naman ang nangunot ang noo na nakatutok lang ang tingin sa daan. May LQ kayo? Dugtong tanong niya. I told you she's not my girlfriend. Hindi na siya nilingan nito. You won't be seeing her again. I can assure you that so you don't have to worry about her anymore. Kahit hindi nito sinagot ang tanong niya ay nakahinga naman siya ng maluwag sa pagkumpirma nitong hindi na nga maliligaw ang pagmumukha ni Chelsea sa opisina. Mula nang naging opisyal ang announcement ng relasyon nila ni Zian ay hindi na nagpapakalat ng kung ano-anong chismis si Paula tungkol sa kanya. Kapag nasasalubong niya naman ang babae ay kusa na itong umiiwas sa kanya. Mas gusto niya iyong ganon. Busy ang utak niya sa kakaisip kaya hindi niya namalayang huminto na pala sila sa loob ng parking lot ng building. Nagulat na lang siya nang biglang inilapit ni Zian ang katawan sa kanya. Nanlaki pa ang mga mata niya sa akal ang hahalikan siya ng lalaki. Saka lang niya napagtanto kung ano ang ginawa nito nang tumunog ang pagkakatanggal ng seatbelt niya. Ngumiti ito sa kanya na parang alam kung ano ang akala niya ay gagawin nito sa kanya. Namumula ang mukha niya sa pagkapahiya kaya't natampol niya ang braso nito. Stop treating me like your real girlfriend if no one's looking. Inirapan niya pa ito. Why? Afraid of falling in love with me in the process. Hindi niya alam kung bakit lately ay paborito nitong tuksuhin siya.
Asa ka pa. Mabilis na lumabas siya ng kotse pagkasabi noon. Kailangan niyang lumayo agad rito dahil parang mabibingi siya sa malakas na kabog ng dibdib. Ang malakas na tawa nito ay nag-e-echo pa yata sa parking lot. Nagmamadaling nauna na siyang naglakad at hindi na hinintay ang lalaki. Sisikuhin niya sana ito nang maramdaman ang pag-akbay nito sa kanya nang makahabol sa paglakad niya. Bago pa niya masiko ito ay bumulong ito sa kanya. "We have an audience, babe." Babala nito sa kanya. Nagpalingga-lingga siya. Wala naman siyang ibang nakita kundi ang isang guard. Kailangan bang pati sa harap ng guard ay umakto silang parang totoong may relasyon? Hinayaan niya na nga lang ang pag-akbay nito sa kanya hanggang sa makapasok sila sa loob ng elevator. Lahat ng nasasalubong nilang empleyado ay binabati sila hanggang sa makapasok ng opisina niya. Sa opisina niya dumidiretso si Zion at dun sa sliding door ng glass wall ito dumadaan papunta naman sa opisina nito. Nang maisara na nito ang pinto ng opisina niya ay mabilis na inalis niya ang kamay nito sa balikat niya. Amused na napatitig ito sa mukha niya. "You look like you're allergic to a man's touch." Irap lang ang isinagot niya rito. Kahit kailan yata ay hindi na siya magiging comfortable na mahawakan ng isang lalaki mula ng gabing iyon. Ni hindi niya sinubukang pumasok sa isang relasyon dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayaang magkaroon ng intimate moment sa isang lalaki. Kahit noong halikan siya ni Zion ay ilang segundong nag-alarma ang utak niya dahil automatikong naalala niya ang gabing ayaw na niyang balikan pa sana. Saka lang biglang nawala ang panik niya nang makita ang mukha nito habang nakahalik sa kanya. Ewan niya pero parang dito lang siya medyo comfortable kahit pa hindi niya iyon pinapahalata rito. Tanging kay Patrick at kay Zion lang panatag ang loob niya. Kapag sa ibang lalaki ay dumidistansya agad ang katawan niya at ayaw niyang madikit ang balat sa kahit kaninong lalaki maliban sa mga ito at sa daddy niya. Ang trauma na resulta ng pangyayari ng gabing iyon ay mananatili sa kanya. Kaya siguro ay hindi niya nakikita ang sarili na papasok sa isang relasyon talaga. Napatingin siya kay Zion na dumiretso sa coffee maker niya nang ibaba nito ang gamit sa isang upuan. Doon na kasi ito kumukuha ng kape bago pumasok sa opisina nito. Kahit ilang beses niyang tanggihan ito ay ipinagtitimpla rin siya nito ng kape. Umupo siya habang nanatiling nakatitig sa likod nito. Hanggang kailan ba sila magpapanggap na magkarelasyon? Ni hindi nila napag-usapan iyon. Humarap ito bigla sa kanya na bitbit na ang kape nilang dalawa. "Why you don't have your own secretary?" Nagtatakang tanong niya nang ilagay nito sa mesa ang kape nila. May tagagawa sana ito ng kape kapag may secretary ito. Umupo ito sa harap niya at nagkibit balikat. "Originally, I was not planning to manage this company for long. Heck, I don't have any slightest idea about fashion. So, iba ang mamamahala nito." Uminom muna ito sa tasa nito bago sumagot. "Yep. I'm just here really to convince you to marry me." Matagal na napatitig siya sa gwapong mukha nito. "Bakit kailangan mong sundin ang lahat ng gusto ng lola mo?" Curious na tanong niya. Tumawa ito ng mahina sa tanong niya. "You sound like you're accusing me of being a lola's boy. Hindi niga ba? You're willing to marry a woman you don't love just for your lola. Bakit? Mahirap ka bang mahalin?" Hinuhuli nito ang mga mata niya nang itanong iyon. Hindi niya tuloy alam kung nanunukso uli ito sa kanya kaya ito nagtanong ng ganon, dahil masyadong seryoso naman ang mukha nito. "I'm not looking for love, Mr. Escobar." Walang emosyong sabi niya na itinuon na lang ang mga mata sa kapeng bigay nito. Hindi ito umimik ng ilang segundo pero dama niya ang pagtitig nito sa kanya kahit hindi siya nakatingin dito. "If I'll make you fall in love with me, will you marry me for real?" Muntik na niyang mailuwa ang kapeng hinigop sa tanong nito. Hindi na niya mabilang kung pang ilang papel na ang nalamukos niya. Hindi makapag-concentrate ang utak niya habang nagtatrabaho. May hinahabol pa naman siyang deadline. Kung bakit ba naman kasi tinanong-tanong pa siya ni Zion ng tanong na iyon. "Make you fall in love with me." Hindi na maalis-alis sa utak niya iyon. Seryoso ba ang lalaki nang sabihin iyon? Ayaw niya sanang pansinin ang kilig na nagsisimulang nararamdaman na ng puso niya. Ayaw niyang mahulog dito dahil alam niya namang magtatapos din ang pagkukunwari nila. Kanina pa siya patanjin tingin sa opisina nito. Nanatiling nakatutok ang mga mata nito sa laptop na seryosong seryoso ang mukha.
Hindi man lang ito napapatingin sa gawin niya kahit isang beses. Inirapan niya ito na para bang makikita nito iyon. At nakita nga iyon ni Zian. Sakto kasing napalingon ito sa opisina niya nang bigyan niya ito ng napakalalim na irap. Mabilis na ibinaling niya ang tingin sa blankong papel nang mahuli nito ang ginawa niyang pag-irap. Gusto niyang batukan ang sarili. Nagkunyari na lang din siyang busy na sa ginagawa. Hindi niya alam pero kusang kumilos na rin ang kamay niya at nagsimulang gumuhit. Hindi rin naman disenyo ng damit ang iginuhit noon. Parang may sariling isip ang kamay niya na nag-sketch ng mukha imbes na damit. Doon na nga na-focus ang utak niya habang seryoso sa ginagawa. Una niyang ginuhit ang porma ng buhok ng lalaking iginuguhit. Nag-e-enjoy na siya sa ginagawa lalo pa at kuhang-kuha niya pati ang kaliit-liitang detalye ng pagkakaayos ng buhok nito. Napapangiti pa siya habang ginagawa iyon. Ang una niya kasi talagang nakahiligang gawin bago pa ang mga disenyo ng damit ay ang pagguhit ng portrait ng isang tao. Alam niyang magaling na talaga siyang gumuhit mula ng 5 taong gulang pa lang siya. Wow, kinda looks like me. Gulat na napaangat siya ng tingin at nakita ngang nakatitig si Zian sa iginuhit niya. Namumulang binaliktad niya agad ang papel. Paanong hindi mamumula ang buong mukha niya, nahuli nga siya nitong iginuguhit ito mismo. I didn't know you're also good at drawing a portrait. I just want to confirm, is that really me? Parang curious na tanong nito habang napapasuklay pa sa buhok nito. Ang kulit. Pasimpleng itinago niya ang papel sa loob ng drawer ng mesa saka hindi ngumingiting tumingin dito. May kailangan po kayo, Mr. Escobar. Hindi niya pinansin ang sinabi nito at baka mamula pa ng gusto ang mukha niya. Mr. Escobar, kumunat ang noo nito kahit nakangiti. What kind of endearment is that? Parang nasa mood na uli itong tuksuhin siya. May kailangan ka ba? Kinalimutan niya uli na boss niya ito. I was so busy. A lot of pending reports, documents to sign. Naiinis ka na ba at wala ng oras sa'yo ang fiancé mo? At hindi pa pala ito tapos sa kakatukso sa kanya. Kung wala ka naman palang kailangan, just let me do my work and, excited to finish your portrait of me. Hindi na niya napigilan ang pagkalat ng init sa buong mukha niya. Oo nga naman pala, hindi naman pala trabaho niya ang naabutan nitong ginagawa niya kanina. It's not you. Huwag kang assuming. Pinagtakpan niya na lang ng inis ang pagkapahiya niya. Tawa ang isinagot nito na alam niyan hindi naniniwala sa kanya pero hindi ito nag-insist pa. Have you taken your lunch already? Napatingin siya sa oras. Mag-aalauna na pala ng tanghali. Nakalimutan pa talaga niyang mag-lunch break kahit wala naman siyang ginagawa. Naubos ba ang oras niya sa kakatingin sa opisina nito mayat maya? I know you didn't. Hindi kita nakitang lumabas or kumain dito sa loob. Let's take our lunch. I'm starving. Hindi ako magla-lunch, saka naman biglang kumulo ang tiyan niya sa gutom. Hindi pala siya nag-breakfast kanina. Napatingin siya rito para kumpirmahin kung narinig nito iyon. Ang klase ng ngiti nito ang sumagot sa tanong niya. You were saying. Irap ng muli ang sagot niya rito. I remember now kung bakit pumunta ako rito. I was so busy earlier and then nang mapatingin ako rito, irap mo ang sumalubong sa akin. Tawa ito ng tawa nang sabihin iyon. I was not looking at you at all. It was just an unconscious expression at nagkataon lang na sayo ako napatingin. Kung todo paliwanag niya rito. I believe you but we need to eat now, babe. Pagsasabihan niya sana uli ito sa pagtawag-tawag sa kanya ng babe kahit walang ibang nakakarinig pero tumayo na ito at nagsalitang muli. Let me just fix some things first. I'll give you time to get ready too. Patungo na itong muli sa opisina nito nang sabihin iyon. Hindi na rin siya nagpakipot pa dahil nag-aalburuto na nga ang tiyan niya. Inayos na muna niya ang mga gamit saka kinuha ang bag niya. Akala niya ay sa pantry lang sila kakain ng lalaki pero dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant sa labas. Hindi na siya nag-alala kahit hindi na lunchtime pero nasa labas siya. Ito rin naman kasi ang boss niya. Naghihintay na sila ng order nila nang biglang may lumapit sa kanila. Sisi, what a coincidence. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino yun dahil alam na niya agad sa matinis na boses pa lang ng babae. Oh, hi, Zian. It's okay to call you by your first name, right?
Magiging asawa ka na rin naman ng kapatid ko, eh. Yeah, sure. Amanda, right. Nakangiting sagot ni Zian kahit nagulat din sa biglang paglapit ng babae. Yes. I'm Amanda. Pwede bang makishare na ako ng table sa inyo? Hindi sa kanya humingi ng permiso ang babae kundi kay Zian. Gusto niyang mapabuga ng hangin at tanggihan ito pero alam niyang magtataka si Zian. Of course, let me call the waiter so you can order. Agad na tinawag nga ni Zian ang waiter. I'll sit beside you, Sisi, okay. Parang nang iinis pang tanong ni Amanda na umupo pa rin naman sa tabing upuan niya. Sisi ka dyan. Gusto niyang bulyawan ito sa mukha. Nawala tuloy bigla ang gutom niya. Anyway, kailan ba ang kasal? Nagkatinginan sila ni Zian. Wala pa kaming definite date, Amanda. Hindi rin naman kami nagmamadali pa. Siya na ang sumagot sa babae sa formal na tono. Tumikim si Zian nang mahalata ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi nagmamadali. Malaki na nga ang anak ninyo, di ba? Hindi pa rin kayo nagmamadali. Nanatiling magiliw ang boses ni Amanda kahit alam niyang sarcastic iyon. Actually, Amanda, we will make sure it will happen before the year ends because, of course, we are also thinking of Xavier. Your family will be the first one to know once we decide on the date. Si Zian na ang sumagot nang initian pa ang stepsister niya. Alam niyang sinabi iyon ng lalaki para tumigil na si Amanda. Oh, well, great. Biglang tumunog ang phone nito. Yes, I'm here na. Sagot nito sa kabilang linya na hindi man lang nag-excuse sa kanilang dalawa ni Zian. Nagkatinginan na lang sila uli ng lalaki. Siya naman ay nagtitimpilang habang tahimik na nakaupo. You won't mind, right, if my friend will join us? Actually, she's also Janet's friend. Bago pa may sumagot sa kanila ay tumayo ito habang nakatingin sa pinto ng restaurant. Chelsea. Kinawian pa nito ang kapapasok lang na babae. Sabay na napatingin sila ni Zian sa tinawag ni Amanda. Hindi na niya pinigilan ang buntong hininga. Mukhang magsasanib puwersa na naman ang mga bruha para sirain ang araw niya. Kita nila ang pagkagulat sa mukha ni Chelsea habang napatingin ito kay Zian. Kahit na, may pinto pa lang ito nakatayo ay halata ang biglang pamumutla ng mga labi nito. Ni hindi na nga ito kumikilos at mukha bang gusto nitong lumabas uli. What's with her? Inis na tumayo si Amanda para salubungin si Chelsea. Nang tingnan niya si Zian ay nakita niya rin ang pag-iba ng mood nito. May LQ nga ang dalawa. So naging girlfriend nga nito si Chelsea. Bumalik lang ang tingin niya sa dalawa nang marinig uli ang boses ni Amanda. By the way, Zian, this is Chelsea. I know her. Putol ni Zian sa pagpapakilala sana ni Amanda rito. Natigilan ito lalo pa at obvious ang galit sa tinig ni Zian. Hindi nito tiningnan man lang si Chelsea. Really? Saan? Hindi makapaniwalang tanong ni Amanda. Nang walang sumagot sa mga ito ay hinayla na nito ang babae at pinaupo sa upuan na nasa tabi ni Zian. Alang-alang nang lumapit si Chelsea. Nanatili itong nakatayo lang at parang walang balak umupo. Parang nanginginig pa ang boses nito at kamay nang buksan nito ang dalang bag. Hinalungkat nito iyon na parang may hinahanap. Are you okay, Chelsea? Takang tanong ni Amanda na nagtataka sa ikanikilos ng babae. Kahit siya ay tila curious kung bakit parang takot na takot itong lumapit sa kanila. Why yeah, I want to give this back, Zian. I need to go now. May emergency lang. Nagmamadaling sabi nito habang may inilagay sa ibabaw ng mesa sa harap ni Zian. Automatikong napatingin sila sa nilagay nito roon kaya't hindi na nila namalayan ang pag-alis nito na para bang hinahabol ng 10 demonyo. Chelsea, wait, hinabol ito ni Amanda. Naiwan sila ni Zian na parehong nakatutok ang mga mata sa singsing na nasa mesa. Dahan-daang pinulot iyon ng lalaki at tinitigan ng malapitan. Isa iyong singsing na may hugis pusong bato sa gitna. Napakurap-kurap siya habang hindi pa rin inaalis ang mga mata sa singsing na may hugis pusong bato. Ipinilig niya ang ulo. Bigla kasi ay dam ako ang isip niya sa gabing. Tuldok-tuldok. I'm really curious, especially that Amanda also mentioned that you and Chelsea were friends. Ano ba ang naging dahilan ng away ninyo? Mabuti at nagsalitang muli si Zian kaya't naputol ang pagbabalik sana ng alaala niya sa gabing ayaw na niyang balikan.
Nakita niya nang parang walang anuman nitong inilagay sa bulsa ang singsing na isinauli ni Chelsea. Matagal bago siya nagsalita, "It's something that I don't want to discuss at all." "Ikaw, anong pinag-awayan ninyo? Nag-propose ka ba sa kanya at hindi niya tinanggap?" Ibinalik niya ang tanong dito. Hindi rin naman siya naniniwala na tinanggihan ito ni Chelsea dahil alam niyang hinding-hindi na ito pakakawalan ng babae kung sakaling nag-propose nga ito. Pero bakit may singsing na hawak ang babae na galing kay Zian at may hugis puso pa? Napalatak si Zian sabay ang mahinang tawa. Saka naman dumating ang mga order nila. Hindi na bumalik si Amanda sa loob at ikinatuwa niya iyon. Nagsimula na silang kumain nang sagutin ni Zian ang tanong niya. "You might look at me differently if I'll tell you the story behind this ring at bakit na kay Chelsea ito. I'd rather not discuss it with anyone as well. It's between me and Chelsea. And again, just to be clear, hindi ko siya girlfriend. And hindi ako nag-propose sa kanya. I hope this is the last time na tatanungin mo ako kung naging girlfriend ko siya. Kung tatanungin mo pa ako uli, or mag-i-insist kang naging kami nga, hahalikan talaga kita kahit saang lugar pa tayo." Seryoso ang mukha nito pero pabiro ang tono. Inirapan niya lang ito at saka tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Mabuti nga at umalis ang dalawang bruha sa buhay niya dahil bumalik na uli ang gutom niya. Habang focus siya sa pagkain ay nakita niyang malalim ang iniisip ni Zian. Kinuha pa nga nitong muli ang singsing at tinitigan iyon. Napatigil din siya sa pagsubo at napatinging muli sa singsing. Ewan pero parang may something dito na kumukonek sa alaala niya sa gabing iyon. Ayaw man niya ay kusang damaloy sa nakaraan ng isip niya. Ngayon lang muling sumingit sa utak niya ang tungkol sa singsing na basta na lang inabot ng lalaking lumapastangan sa kanya. Pagkatapos nitong makuha siya ng puwersahan ay basta na lang itong may inabot na singsing sa kabiglang ibinagsak ang katawan sa kama. Hindi siya sigurado kung nakatulog kaagad ito or kung ano. Basta ang tanging naalala niya ay basta na lang niyang hinagis kung saan ang singsing na inabot ng lalaki sa kanya. Akala niya noong una ay kabayaran nito iyon sa pag-angkin sa kanya kaya't mas lalong bumaba ang tingin niya sa sarili sa ginawa nito. Galit na inihagis niya lang iyon. Saka naman niya naisip ngayon kung bakit binayaran siya nito ng singsing kung ang lalaki naman ang bayaran. Hindi ba't sabi ni Amanda ay isang beerang lalaki ang umangkin sa kanya? Binayaran ng mga ito ang lalaking iyon para pagsamantalahan siya. Nagilty ba ito kaya't binigyan siya ng singsing? Are you still doubting what I just said? Biglang tanong ni Zian nang mahuli siyang tutok na tutok ang tingin sa singsing na hawak nito. Nakita nito na parang lumilipad kung saan ang isip niya at iba ang naging interpretasyon nito doon. Dama ko sa mukha nito ang mga mata niya na tila ba hindi rin naintindihan ang sinabi nito. Huminga muna ng malalim si Zian saka tiningnang muli ang singsing na hawak. "This ring is actually for my ex-fiancé, then, there was this night of madness that I don't want to remember anymore. This ring reminds me of that sinful night." Parang nahihirapang sabi nito. Pareho silang nakatitig lang sa singsing at parehong may kanya-kanyang iniisip na pinapaalala ng singsing. Night of Madness. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Saka lang pumasok sa utak niya ang sinabi nito. Gusto man niyang itanong kung anong klaseng madness, iyon ay nanatiling nakatikom ang bibig niya. Alam niyang hindi rin naman iyon ikukwento ng lalaki sa kanya gaya ng ipinapahiwatig nito sa kanya. Katulad niya, may isang pangyayari sa isang gabi ng kahinaan at kadiliman din siyang hinding-hindi niya maikukwento kahit kanino. Nang itagang muli ni Zian ang singsing sa bulsa nito ay pareho silang tahimik na parabang nalulunod pa rin ang isip sa ibang bagay. Nang umalis sila ng restaurant ay nagtaka siya nang hindi papuntang opisina ang sasakyan nito. Nagtatanong ang mga matang bamaling siya rito. "Let's buy some groceries. I'm going to cook dinner at your place tonight, if that's okay with you." Matagal na akong kinukulit ni Xavier to have dinner with you. Tumango na lang siya. Ilang beses na nga rin siyang kinukulit ng anak na imbitahan si Zian sa kondo nila para sabay nilang kumain ng dinner. Ang dami nitong mga tanong lately na konektado kay Zian at sa kanya na idinadaan niya na lang sa pagngiti ang mga sagot. Mano bang pagbigyan nila ang hiling nito? It won't hurt anyone naman. You don't have to cook for us. Pwede namang mag-schedule tayo over the weekend para mapaghandaan ko. Naalala niyang sabihin.
Today's Friday and I just promised Xavier I will cook dinner tonight. At hindi mo man lang sinabi sa akin ang mga plano ninyo. Kaya nga sinabi ko na ngayon, nakangiting lumingon ito sa kanya. Gusto niyang menas pero nanahimik na lang din siya. Ewan niya pero bumabalik sa singsing na bigay ng lapastangang lalaki ang isip niya. Daddy, palundag ang ginawang pagtayo ng anak niya nang makitang kasabay niyang pumasok si Zian. Agad na inilagay muna ni Zian ang mga bitbit na grocery sa sahig para salubungin ng yakap si Xavier. Lumapit naman si Nana Midang para kunin ang mga pinamili nila. How are you, kiddo? Masayang tanong ni Zian nang yakapin ang bata. I had fun at school. I kept looking at the time while waiting cause I know you'll visit. Oh, thank God, we're here and the waiting is over. I have a pasalubong for you. Mabilis na kinuha ni Zian ang binili nitong laruan. Bumitiw sa pagkakayakap dito ang anak niya. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang binilhan ito ng bola ng lalaki. Naikwento pala ng anak niya rito na gustong-gusto nitong maglaro ng basketball. Tuldok, just as I promised, I brought you this. We'll play together during the weekend. Wow, thank you so much, Daddy. Kinuha nito ang bola sa kahinalikan sa pisngi si Zian. Ginulo naman nito ang buhok ng bata habang nakatawa. Tumikim siya nang hindi na siya pinansin ng anak. Where's my hug and kiss, baby? Malambing na tanong niya rito, agad na lumapit sa kanya ang anak sa kaniyakap. Iya at hinalikan sa pie. Ngi, I'm gonna bring this first to your kitchen. Sisimulan ko na ang pagluto because Xavier here is so excited to taste my specialty which is tuldok-tuldok panipit. Adobo, that's my favorite, Daddy. Oh really? My favorite too, saad ni Zian. Nag-uusap ang dalawa habang papuntang kusina. Tahimik na sumunod siya sa mga ito. Nagtataka man sa instant connection ng dalawa na parang ang totoong mag-ama ay ikinatuwa niya ang nasaksihan. Kakaiba talaga ang kislap ng mga mata at ngiti ng anak sa tuwing andyan si Zian. Nagtanong si Nana Midang kung kailangan ba nila ang tulong nito sa paghahanda ng dinner pero ang sabi ni Zian ay kaya na nitong gawin iyon mag-isa. Dahil hindi naman kailangan na ang serbisyo nito ay nagpaalam na ito sa kanila. Inaya niya itong manatili para sumabay ng dinner sa kanila pero magalang na tumanggi ang matanda. Ang sabi ay didiretso ng uwi sa anak nitong bagong panganak. Nang makaalis na ang yaya ay bumalik siya ng kusina. Narinig pa niya ang masayang kwentuhan ng dalawa habang busy si Zian sa paghahanda ng mga sangkap ng iluluto nito. Akmang tutulong sana siya pero pinigilan siya ng lalaki. No, you can just rest first. I can handle this. Kinuha nito ang kutsilyong hawak niya nang magsimula na sana siyang maghiwa ng karne. You sure? Yes. Maikling tugon nito. Kibat balikat na umalis nga siya ng kusina saka pumasok sa kwarto para makaligo na lang din muna ulit. Nang makaligo ay nagbihis lang siya ng isang maluwang na shirt at shorts na hanggang tuhod. Mabilis nang sinukli niya ang buhok saka lumabas na muli ng kwarto. Tuldok. Pagkabalik niya ng kusina ay napatingin sa kanya si Zian. Matagal na tiningnan nito ang kabuuan niya. Basa pa ang buhok niya na nakalugay lang. What? Gusto sana niyang tingnan din ang sarili dahil sa klase ng tingin ni Zian. Ibinalik nito ang mga mata sa ginagawa bago nagsalita. Looks so fresh. Lumapit siya sa katiningnan ng mga gulay at karneng binili nila. Yep, mukhang sariwa nga ang mga binili mo. I'm referring to you. Nilingan siya nito at muli ay pinasadahan siya nito ng tingin. Biglang nag-init ang pisngi niya sa klase ng titig nito. Napalunok siya sa kabamaling na sa anak para mawala ang pagkailang. Maligo ka na muna, Xavier. Okay, Mom. Mabilis na sagot nito saka umalis ng kusina bitbit ang bowl ang bigay ni Zian. Parang pinagsisihan niya naman ang inutos sa anak dahil naiwan silang dalawa na lang ng lalaki. Nadagdagan pa yata ang pagkailang niya. Akmang kukunin niya sana ang repolyo para hiwain iyon para sa salad na gagawin ay sakto namang damako rin doon ang kamay ni Zian. Ang siste ay kamay niya ang nahawakan nito dahil siya ang naunang nakahawak sa repolyo. Imbes na alisin nito agad ang kamay sa kamay niya ay para bang sinadya nitong hinayaan lang din iyon sa ibabaw ng kamay niya.